Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Huwag kayong tumalikod. Tulungan niyo ako. Hindi ko ito kaya kunin mag-isa. Ha? Bakit? Ano ba yan? Tanong ko pa rito. Muli naman kaming humarap ni Tingting. May ibinaon dito si nanay. Bata pa ako noon. Pero hindi ko alam kung anong ginawa niya. Bakit nakalimutan ko talaga ito ng tuluyan? Ano nga yan? Isa raw itong mutya ng kahoy na sinukuan. Kapag napasa kamay raw ito ng isang karapat-dapat na babaylan, ay magagamit niya ito. May malakas na kapangyarihan din daw ito. Pero hindi ko alam kung ano. Ha? Nasa loob ng hita mo? Gulat na bulalas pa ni Tingting noong makita naming pinipisil-pisil ni Beth ang kanan niyang hita. Oo, narito. E di ilabas mo na. Wika pang muli ni Tingting. Tumingin naman sa akin si Beth at sinabing, Lino, hindi ko kaya to. Natatakot ako. Ikaw na ang kumuha. Sige na. Wala na tayong ibang pagpipilian. Ganon din naman, mamamatay tayo kapag wala tayong ginawa. Sigurado ka dito, Beth? Kapag namali ako ng hiwa nito, matatamaan ang isang malaking blood vessel mo dito at mauubusan ka ng dugo. Oo, Lino. Sigurado ako. Dalian mo na. Baka bumalik na rito ang uklubang iyon. Pamimilit pa sa akin ni Beth, kaya wala na nga akong nagawa. Pinisil-pisil ko muna ang hita niya kung saan eksaktong nakalagay iyong sinasabi niyang mutya. Baka kasi hiwa ako ng hiwa tapos malayo pala sa kinaroroonan noon. E di mas lalong mapapalaki pa ang hiwa. Lino! Huwag mong bisil-bisilin ang hita ko! Nakikiliti ako! Wika niya pa. Kaya idiniin ko na lang iyon kung saan ko nakapa ang matigas. Tapos hiniwaan ko na agad. Mabilis tumagas ang sariwang dugo roon. Si Beth naman ay nakakagat sa isang tela at nakakapit rin sa braso ni Tingting. Namimilipit na siya sa sakit habang inilalabas ko iyon. Noong mailabas ko na ay sinabi kong, Tingting, talian mo na agad ang sugat niya bago pa siya maubusan ng dugo. Hawak ko na noon ang isang kahoy na kasing liit ng hinliliit ko at nasa kalahating pulgada ang haba. Anong gagawin ko rito? Tanong ko pa. Sumagot naman si Tingting. Lunukin mo, Kuya Lino. Nakita ko kasi sa mga palabas, nilulunok ang mga agimat, di ba? Ha? Ang taba nito. Baka bumara sa lalamunan ko. Wala pa naman tayong tubig. Nagsalita naman si Beth. Lino, hindi mo yan lulunukin. Ibabaon mo rin yan sa katawan mo. Ha? Magsusugat din ako? Oo. Sabi ko naman, anak ng pating, matapos tayong pagalingin ni Tingting, magsusugat na naman tayo. Wala nang matitira sa lakas ni Tingting. Ayos lang yun, Kuya Lino. Gaya nga ng sabi ni Beth, mamamatay rin naman tayo dito. Kaya gawin na natin ang lahat ng magagawa natin kung meron pang kahit kaunting tsansa na makaligtas tayo. Iiling-iling naman ako habang hinihiwaan ang braso ko. Naitapat ko pa lang sa sugat ang mutya ng sinukuan at hindi ko pa naipapaso, ay bigla iyong nagliwanag. Tapos hinigop na rin ang braso ko papasok. Napaliyad naman ako sa sakit. Pero noong humupa ang liwanag ay naghilom na rin ang sugat at hindi na iyon masakit. Ramdam ko rin na nagkaroon ako ng lakas na higit pa sa meron ako. Lino, nasaan tayo? Nabuhay ako uli. Boses pa ni Ermitanyo sa loob ko. Oo, Ermitanyo, mukhang nabuhay ka nga uli. Pero saka na tayo mag-usap. Nasa critical kaming kalagayan ngayon. Tingting, gamutin mo na si Beth, bibigyan kita ng lakas. Hinawakan ko ang balikat ni Tingting.
Tapos nagliwanag ng puti ang aking kamay. Agad na ring hinawakan ni Tingting ang balikat ni Beth at naghilom na ang sugat noon sa hita. Grabe Kuya Lino, ang lakas ng mutya na nahigop mo. Nabigyan mo ako ng lakas, nahigit pa sa normal na meron ako. Mabuti Ting kung ganun, pero hindi pa tapos ang problema natin. Mas malakas pa sa atin ang mga naghihintay sa labas. Hindi pa nga kami tapos mag-usap ay biglang bumukas ang pintuan. Isang babaeng nakaroba ang pumasok. Sinasabi ko na nga ba? Masyadong malambot sa'yo si Alessandra. Hindi niya patuluyang nabubura ang lahat sa utak mo. Pinagkatiwalaan ka na niya agad. Wala akong pakialam sa plano nila. Kaya papatayin kita at hihigupin ko lahat ng meron ka. Wika pa noon, sabay kumpas paturo sa akin. May nabuo namang usok na itim na tumira papunta sa direksyon ko. Hindi ko sinasadyang napasalag ng aking dalawang kamay nang nakabuka papaharap sa nilalang na iyon. Pagkatingin ko kina Tingting at Beth ay nakaluhod na sila sa sahig dahil sa lakas ng aura noong nilalang. Pero ako ay hindi naaapektuhan. Nakita kong nagliliwanag ng puti ang dalawa kong kamay. Naisip ko na mukhang tinutulungan ako noong mutya ng sinukuan. Tingting, Beth, humawak kayo sa akin. Wika ko pa na mabilis naman nilang ginawa. Nakita ko ang pagtataka sa reaksyon ng nilalang dahil lahat ng tinitira niya sa akin ay hinihigop lang ng kamay ko. Mas lalo pa akong lumalakas habang may nahihigop ako mula sa kanya. Anong nangyayari? Bakit hindi ka tinatablan ng pinakamataas na aura ng Naraka? Hindi na ako umimik. Nagpatuloy pa sa paghigop ang liwanag na nasa aking kamay. Hanggang sa pati ang nilalang na iyon ay naging usok at nahigop na rin. Hala Kuya Lino, ang lakas ng mutya ni Beth na nakuha mo. Oo nga Ting, hindi na ako apektado ng kapangyarihan ng mga taga-Naraka. Kaya ko pa silang talunin. Ayos lang kayo? Oo Kuya Lino. Ikaw Beth? Oo, ayos lang ako. Sagot naman ito. Sige, humawak kayo sa akin habang pababa tayo para hindi kayo maapektuhan ng aura nila Alessandra. Dahan-dahan na nga kaming naglakad pababa ng gusaling iyon. Hindi ko alam kung nasaan sina Alessandra. Pagkalabas namin ay agad na kaming nagsitakbo para makarating agad sa highway. Pero biglang lumapag mula sa ere ang apat. Nagliliwanag ng pula ang kanilang mga mata. Nakadipa sila at may lumalabas na itim na usok sa kanilang katawan. Sabi naman ni Tingting, yan na ba ang lahat ng kapangyarihan nyo? Bakit hindi namin nararamdaman? Malakas na loob na pagkakasabi ni Tingting dahil nakahawak sila sa akin. Tila nagtaka nga sina Alessandra kung bakit hindi kami apektado sa kapangyarihan nila at nagtinginan sila sa isa't isa. Biglang nagalit ang mga iyon at magkakasabay na umangat sa lupa at sumugod sa amin. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga ideya ko ng pag-atake, pero kusa akong nagkaroon ng ideya sa aking isipan. Ipinalakpak ko ng isang beses ang aking mga palad. Naglabas iyon ng puti at asul na enerhiya na parang nagliliwanag na hangin. Pagkatama noon sa apat ay magkakasabay silang tumalsik sa malayo at nagpagulong-gulong pa sa lupa. Dahan-dahan silang bumangon. Nagsalita naman si Alessandra. Anong nangyari sa iyo, Lino? Wala kang ganyang kapangyarihan noong nahuli kita. Tama ka, Alessandra, wala nga. Pero ang dalagang birhen na hinahanap nyo ay meron. Ibinigay niya lang ito sa akin. Pagkatayo nilang apat ay ipinalakpak ko pang muli ng 2 beses ang aking mga kamay at binasag na noon ang kanilang puder. Bumaba na rin ng husto ang kanilang aura. Ting, bumitaw nga muna kayo sa akin, tapos sabihin nyo kung mabigat pa rin ba sa pakiramdam. Pagkabitaw nila sa akin ay sinabi ni Tingting, hala Kuya Lino, hindi na. Oo nga Lino, wala na ang mabigat nilang aura. Sabat naman ni Beth. Ermitanyo, magtrabaho ka na. Wika ko pa.
Sabi niya naman, "Mabuti at sinabi mo, Lino. Kanina pa ako nang gigigil na makaganti sa mga iyan." Mabilis lumabas ang espadang kyanite sa aking kamay. 200% na iyon na purong kyanite at kapangyarihan ng mutya ng sinukuan. Bigla namang naglabas ng itim na malalaking espada ang tatlong kasama ni Alessandra. Si Alessandra naman ay humaba ang sandata niyang pulang talong, naging pulang sibat na iyon. Sinabayan ko na nga sila noong tumakbo papasugod sa akin. Mabilis kong nailagan ang mga atake nila. Pakiramdam ko kasi ay ang gaan-gaan ng katawan ko. Pagkalapit noong isa sa akin ay diretso kong sinaksak sa dibdib. Nahinto iyon sa paggalaw, tapos inilapat ko sa kanyang ulo ang aking kaliwang kamay. Agad naman siyang naging usok at hinigop ng aking kamay. Maging iyong iba ay sinalubong ko na rin at pinagsasaksak sa mukha. Gigil na gigil kasi ako sa mukha nila dahil hindi ko makita. Itim lang. Para kasing may telang itim na nakabalot sa kanilang ulo. Kaya kahit anong anggulo ay walang makikitang mukha sa loob noong pamandong na roba. Hanggang sa si Alessandra na lang ang natira. Galit na galit siyang sumugod sa akin. Nabigo raw ang misyon niya dahil sa akin. Sabi ko naman, "Huwag kang mag-alala, Alessandra. Hindi ka na mapaparusahan ng kung sino mang amo mo. Dahil kapag napatay kita ngayon, ay permanente na iyon. Kahit ang kaluluwa mo ay higupin na ng mutya na hawak ko." Bigla naman siya nakaramdam ng takot. Umusal ng orasyon, tapos may nagbukas na portal sa lupa. Mukhang balak niya pang tumakas. Mabilis ko namang ipinalakpak ang aking kamay sa ere. Kaya nasapul siya ng enerhiya at tumalsi. Pagkatayo niya ay muli niyang tinangka na tumakbo papunta sa portal. Pero ikinumpas ko na ang aking kaliwang kamay paturo sa kanya. Nahinto siya sa paggalaw at unti-unting napapaatras hanggang sa matunaw na rin siya at naging uso sa kahinigop na ng tuluyan ng aking palad. "Kuya Lino, ligtas na tayo! Napatay mo na silang 5! Wika pa ni Tingting. Sabi ko naman, "Sige na Tingting, mauna na kayong maglakad. Ilalabas ko lang ang galit ko." "Ermitanyo, ganun uli. Pagsamahin mo ang 2% ng kidlat, kyanite at sinukuan. Magpapaulan tayo ng pinakamalakas na kidlat at ipasok natin sa nagbukas na portal." "Ariglado, Lino!" Pagkakumpas ko lang ay agad gumuhit ang malalaking kidlat at diretsong tumama sa loob noong portal na binuksan ni Alessandra. Nakarinig ako ng malalakas na palahaw na tila natutupok sa loob. Tapos sumara na ang portal. "Isa pa, Ermitanyo. Doon mo ipatama sa gusali na pinagkukutaan nila. Kailangan wala na silang mabalikan dito." Muli kaming nagpaulan ni Ermitanyo ng pinakamalakas na kidlat papunta naman sa gusali. Gumuho iyon at natupok talaga. Naglakad na ako papasunod kina Tingting at Beth. Pagkarating namin malapit sa sasakyan ay naabutan namin sina Rosalia at Lolo Ino na nakabulagta sa lupa at walang malay. May dugo sa kanilang mga ilong. "Ting, gamutin mo na agad sila." Wika ko pa kay Tingting. "Ting, kanino ang sasakyan sa unahan?" "Ha? Akala ko naman umalis na sila. Ang usapan namin aalis na sila kaagad kapag tagilid na." "Sinong sila?" "Sina Rafael at Micaela yan." Tumakbo ako agad papunta sa sasakyan nila Rafael. Naroon din sila sa labas ng sasakyan, walang malay. Kaya inalalayan ko na sila sa magkabilang bewang at dinala malapit sa sasakyan namin. Pagkalapag ko sa kanila ay sila naman ang inasikaso ni Tingting. "Mahal! Buhay ka!" Bulalas pa ni Rosalia habang umiiyak noong magkamalay. Agad siyang tumayo at niyakap ako. Maging si Lolo Ino ay tumayo na rin. "Apo! Salamat sa Diyos at hindi kanya pinabayaan! Akala namin patay ka na talaga!" "Opo, Lo. Totoo pong namatay talaga ako. Pero may kakayahan palang magbuhay ang mga taga-Naraka. Mas mabangis pa sila sa mga burhami ng Astra.
Mahal, bakit? Parang sobrang payat mo yata. Ikaw ba naman ang itorture ng 2 linggo yata yun? Tapos, kalahating pandesal at tubig lang ang kakainin mo sa loob ng 2 o 3 araw. Kaya, nangayayat talaga. Kuya Lino, tara na. Sa San Pablo na muna tayo umuwi para makakain ka na muna ng maayos. Tapos, balikan natin ang mga nasa Santo Tomas kapag nakapagpahinga ka na. Sige, Ting. Lino, maligayang pagbabalik. Wika pa ni Rafael, sabay yakap din sa akin, na halatang natutuwa na makita akong muli. Salamat Rafael dahil hindi mo pinabayaan si Tingting. Kakamot-kamot naman siya ng ulo. Oo nga, hindi namin sila pinabayaan pero wala naman kaming nagawa. Hindi nga kami nakapagpaputok ng baril dahil nawalan agad ng malay sa lakas ng mga nilalang na iyon. Paano ka nga pala nakaligtas at paano mo sila natalo? Mahabang kwento Rafael, sa bahay na lang natin pag-usapan. Sumama na rin muna kayo sa San Pablo para makapaglinis din kayo ng katawan at makakain. Sige Lino. Nagsisakay na nga kami sa sasakyan at umuwi na sa San Pablo. Pasado 12:00 ng madaling araw noong makarating kami ng San Pablo. Dahil sa may susi naman si Tingting, kaya siya na ang nagbukas ng gate. Pupungas-pungas naman sina Aling Terry at Tinay na lumabas ng bahay dahil nagulat sila nang biglang may nagbukas ng gate. Lino! Buhay ka! Wika pa ni Aling Terry. Lumapit sila pareho ni Tinay sa akin at pareho ding yumakap. Opo, mabuti at naisipan akong iligtas nila Tingting at Bet. Pagkalapit naman ni Tingting ay siya naman ang niyakap nila Aling Terry at ni Tinay. Nagsipasok na nga kami sa bahay at nagkape na lang muna habang nagsasaing pa si Aling Terry ng kanin para sa amin. Si Tinay naman ay mabilisang nagluto ng sinigang na bangus. May kangkong, talong, okra at sitaw naman silang tanim sa likuran banda ng kanilang bahay, kaya may gulay na halo ang sinigang namin. Masaya kaming nagsikain habang walang hinto ang kwentuhan tungkol sa mga kaganapan magmula noong mawala ako, pati na ang naging misyon nila sa San Agustin. Hindi rin ako makapaniwala na naging ganun kabangi si Rosalia dahil sa pagluluksa niya sa pagkawala ko. Kinabukasan, matapos makapag-almusal ay nagpaalam na sina Rafael at Micaela na aalis na at babalik na sa San Agustin. Pinabaunan naman sila ni Aling Terry ng maraming pagkain para hindi sila magutom sa biyahe. Ako naman ay nagpahinga na lang muna. Hindi naman mahina ang pakiramdam ko, pero yung isipan ko ay medyo pagod pa. Unti-unti na kasing bumabalik sa akin ang mga alaala ko noong bihag pa ako ni Alessandra. Pati lahat ng hirap na pinagdaanan ko, kaya hindi ko maisip na nakasurvive pa ako sa ganoon kabigat na torture. Mas masakit pa yata iyon sa binalatan ng buhay. Habang nagpapahinga ako, ay narinig ko ang boses ni Mang Manuel. Tapos tinawag naman ako ni Aling Terry, kaya lumabas ako ng bahay. Lino! Buhay ka nga! Salamat sa Diyos at hindi ka niya pinabayaan na mawala sa amin ng tuluyan. Oo nga po Mang Manuel, mukhang hindi pa talaga ako papayagan ng Diyos na mamahinga. Mukhang marami pa siyang ipapagawa sa akin eh. Ikaw talaga Lino, napaka mapagbiro mo. Mang Manuel, ano po, gusto mong sumama mamayang gabi? Saan? Sa Santo Tomas po, mamumugo tayo ng ulo roon. Kaya mo na ba Lino? Opo Mang Manuel, nakatulog naman ako ng mahimbing sa buong magdamag. Ang ibig kong sabihin Lino, ay kung kaya na ba ng katawan mo? Ang kwento ni Tingting, 2 linggo ka raw na pinahirapan. Opo, kaya ko na. Sige Lino, kung desidido ka talaga na mamayang gabi na agad, di sige, ihahanda ko yung mga isasama natin. Mang Manuel, hindi po tayo magsasama ng iba. Bali ako, ikaw, si Tingting, ang kasintahan kong si Rosalia, at si Lolo Ino lang ang kasama natin. Sigurado ka, Lino? Kakayanin natin ang tayo-tayo lang? Opo,
magtiwala po kayo sa akin. Ako bahala. Sige Lino, pupunta na lang ako dito mamayang gabi. Masayang masaya talaga ako Lino na nakabalik ka pa. Wika pa ni Mang Manuel, sabay yakap sa akin at tapik sa likod, saka umalis na. Noong pagkapasok ko ay sinabi ko na rin agad kay Lolo Ino at Tingting na pupunta na kami ng Santo Tomas sa kinagabihan. Tila excited naman si Tingting, maaaring dahil alam niya na may advantage na kami kahit papaano. Dahil sa katatapos pa lang namin noon na magtanghalian, ay muli akong bumalik sa silid at nagpahinga. Sumunod rin naman si Rosalia. Matutulog rin daw siya. Kulang pa raw siya ng tulog. Ilang gabi rin daw siyang walang maayos na tulog dahil sa pagluluksa sa akin. Kaya natulog na nga kami ng magkayakap. Nagising ako ng pasado 3:00 ng hapon. Mahimbing pa rin noon ang tulog ni Rosalia. Naisipan kong kausapin si Beth para magpasalamat. Kaya hinanap ko ito. Nakita kong naroon siya sa may likuran sa mga fish pond. Katatapos lang yata magpakain ng mga isda at nakatulala. Dahan-dahan akong naglakad papalapit sa kanya. Uy, wag mo masyadong pakatitigan ang mga isda. Baka kausapin ka ng mga yan. Uy, Lino, ikaw pala. Ginulat mo naman ako eh. Wika niya pa na halatang nagulat. Oh, Lino, anong atin? Unang-una Beth, magpapasalamat sana ako sa iyo. Dahil kung hindi sa tapang mo, siguradong tuluyan na akong nasa panig ng kasamaan. Ang masaklap pa doon dahil ako mismo ang lilipol sa lahat ng kakalaban kina Apong Natoy. At hindi rin malayong ako ang pumatay kina Tingting, Lolo Ino at Rosalia. Kasi nga, hindi ko naman sila maaalala. Ano ka ba, Lino? Ayos lang yun. Kaya nga nang sinabi ko, di ba? Handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Kahit pa ialay ang sarili kong buhay. Doon nga ako nahihiya, Beth eh. Hindi naman yata ako deserve na tumanggap ng ganoon kalalim na dedikasyon. Lalo at wala naman tayong ugnayan. Tumingin naman siya sa akin ng makahulugan. Anong wala? Meron na kaya ngayon? Nakalimutan mo na ba na ikaw naka-virgin sa akin? Ha? Kailan ko yung ginawa? Gulat na tanong ko pa. Iniisip ko kasi na baka may nagawa ako sa kanya noong panahong minamasahe niya ako. Ikaw naman, Lino. Nariyan lang si Rosalia. Naging nerbiyoso ka na agad. Hindi ko naman sinasabing sa pamamagitan ng pagniniig. Sa pamamagitan iyon ng pagpapadaloy ko ng dugo mo sa ugat ko. Ibig sabihin, meron ka ng dugo sa loob ko. At hindi malayong magkaroon din ako ng ikalawang katauhan. Kagaya noong nangyari kay Ate Marie. Ang sabi kasi ni Lolo Ino, na kaya nagkaroon ng ganoon kalakas na kapangyarihan si Ate Marie, ay dahil sa pinaghalong dugo ng kaliwang babaylan mula sa amin, at ang dugong kanan mo. Mabuti iyon kung magagamit sa mabuti, pero kung makukurap naman ang kasamaan, ay delikado rin. Pero sigurado naman akong kahit magkaroon ako noon, hindi ako makukurap ng kasamaan. Hindi rin naman ako aalis dito kina Aling Terry. Lalo at alam kong ibinilin mo ako rito. At may karapatan kang magmando sa kanila dahil sa iyo pala lahat ng bagay na narito. Hindi Alam mo, Beth, ang mga bagay, kapag ibinigay mo na sa iba, hindi na sa iyo yun. Iyong pinagbigyan mo na ang bagong may-ari noon. Ibig sabihin din, kina Aling Terry na talaga ito. Sus, pahambol ka pa. Kapag kausap ko si Aling Terry, palaging, kay Lino ito, kay Lino iyon, pati na yun, lahat yun. Yun ang bukang bibig niya palagi, walang sa kanila. Pati nga manok at itlog, may supply kami, galing sa mga magulang ni Aling Terry. Dahil ikaw din daw ang may-ari noon. Hala, ano yun? Dumami na bigla ang pag-aari ko? Huwag ka na nga pumalag, Lino. Alam nga naman magsinungaling pa sa akin sila Aling Terry. Ito na lang ang tatandaan mo, Lino. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Hindi lang sa pagliligtas at pagkupkup mo sa amin ni ate, pati na rin sa bagong buhay na ibinigay mo sa akin. Kaya kung dumating ang panahon na kailangalin mo ng kahit anong tulong, kahit kalinga pa ng isang babae, ay handa akong ibigay sa iyo iyon lahat. Siyempre, siguro alam mo na yun.
Kasi kung buhay ko nga ay handa ko ibigay sa iyo, ibang bagay pa kaya. Meron din pala akong aaminin sa iyo, Lino. Maaaring hindi mo ito gustong marinig sa ngayon. Pero malay natin, di ba? Hindi man sa ngayon, baka sa kabilang buhay. Kung meron man noon. Mahal kita, Lino. Naiinggit nga ako kay ate. Dahil kahit sa hindi magandang sitwasyon noong may namagitan sa inyo, habang buhay naman iyong mananatili sa puso ni ate at sa pisikal na kaanyuan dahil may anak kayo. Kahit ganun lang din siguro ang kalagayan ko katulad kay ate, ayos lang din sa akin. Pero sa nakikita ko sa iyo ngayon, masyado kang dedicated at loyal kay Rosalia. Ano ka ba, Bet? Hindi naman tumubo lang na parang kabuti ang katapatan ko kay Rosalia. Nanggaling rin iyon sa sakripisyo niya sa akin at sa pag-aalay din ng kanyang buhay. Maraming beses niya iyong napatunayan na karapat-dapat din siya sa pagmamahal ko. Siguro naman alam niyong lahat dito na nanggaling si Rosalia sa mayamang pamilya. May sarili nga iyang sasakyan at may driver bodyguard pa. Pero mas pinili niyang mamuhay kasama ako na palaging nasa panganib at magsanay sa pakikipagbugbugan. Tsaka ang pumatay kung kinakailangan. Kaya masasabi kong nararapat din siya para sa pagmamahal ko. Huwag ka nang malungkot kung hindi man ako ang lalaking makatuluyan mo. Darating ang araw na makakatagpo ka rin ng lalaking matapang at makakaintindi sa iyong pinagbulan at mga kakayahan. Sana nga, Lino. Salamat uli sa iyo, Lino, ha. Wika niya pa, sabay halik sa aking pisngi. Tapos tinalikuran na ako at nagpatuloy na sa kanyang mga ginagawa. Hindi na lang din ako nag-react. Bumalik na ako sa bahay. Naabutan kong kagigising lang ni Rosalia pero naroon pa sa kwarto. Saan ka nang galing, mahal? Sa labas. Nagpahangin saglit. Maghanda ka na. Mamayang gabi lulusod tayo sa Santo Tomas. Mandaragit ang makakaharap natin doon. Medyo malakas na uri sila. Kaya kailangan nakatali ang bewang mo sa ibang mga kasama natin para hindi ka mandagit pa itaas. Ugali nilang mandagit tapos bibitawan ka para magkadurug-durug ka sa ibaba. Sige, mahal, kakain lang muna ako at maliligo bago ko ihanda ang mga baril ko. Sabi ko naman, Rosalia, normal na pakikipaglaban lang ha. Walang magkakatay ng aswang. Walang bumibili ng karne ng aswang sa palengke. Kaya hindi rin natin iyon maibibenta. Oo naman, mahal. Nagawa ko lang naman iyon dahil galit na galit ako at ipinaghihiganti kita. Okay, sige. Sinasabi ko lang. Dahil baka uuwi ka na namang naliligo sa dugo ng mga aswang. Lumabas na nga siya. At ako naman ang nahiga sa higaan. Pasado 4:00 pa lang noon, kaya may oras pa ako para muling umidlip ng kahit isang oras. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 184. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga announcement, shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi, mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, iyong Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, Lagim at Teknolohiya ni Exie, Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Siya nga po pala, ang karugtong ng Birador ay iyong kwentong Bangkilanon Hunters. May playlist na rin po ang Revolusyon. Sana ay masubaybayan nyo rin iyon. Bukwan lang iyon ha at wala ng karugtong. Ang dulo noon ay part 59 lang, wala ng kasunod. Ibig sabihin, malapit na ang pagtatapos noon. Sana ay mapakinggan nyo dahil ako na mismo ang magsasabing maganda ang kwentong iyon. Lalo kung mapapakinggan nyo ng naka-playlist dahil sunod-sunod. Naroon ang aksyon, drama, horror na may kasamang exorcism,
pati pakikipaglaban sa mga extraterrestrial. Siksik sa labanan na pinaghalo ang modern technology at ancient powers, kaya magaling talaga ang pagkakagawa at pagkakanarrate noon. Sana po ay inyong mapakinggan ng buo. Uulitin ko lang po ha, may playlist na iyon at malapit na ang finale. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating poong may kapal. Pinapasalamatan din natin si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Ingat po kayo lagi dyan ma'am ha, at naway ilayo rin kayo sa sakit. Salamat din po kina Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, kay Ma'am Alma A. Rosales at kay Ma'am Lynn Gentilizo ng Saudi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel at ginagawa nating pagtulong sa mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng pagpindot sa join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat. Salamat kina Ma'am Joby Taghap, Burns A., Maria Victoria, Jenny Mostrado, Kevin Nang, Georgina Bati, Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Lito Bueno, Lu Kira, Click and Collect Manila, Sergeant Katz Dorms, Christine Olson, Nisefora Katambakan, Celsa Escartin, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at kay Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na rin po ang page na iyon at meron na iyong mga upload na horror stories araw-araw, kaya pwede rin kayo makinig doon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinakikinggan ang ating love story channel na ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Pero para lang po yun sa mga matured mag-isip ha at mahihilig rin sa kwentong pag-ibig. Kung hindi nyo naman trip ang mga ganong kwento, edi wag na lang po. Ayos lang din naman. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Karamihan kasi ng mga mahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at Kwento ni Babaylang Rico ay ako pa rin ang magnanarrate noon, pati na iyong mga single stories. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy nyong suporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw nyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli nyong papakinggan ay ayos pa rin iyon para sa akin. Masaya na ako doon at ipinagpapasalamat ko na ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating nating kwento.
Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.